Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Ang inyong lingkod po, si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Tuluyan na pong naaresto si Senator Marcoleta. Sinerve na po ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest sa kanya. At siya po ay pumunta po ng Sandigan Bayan. At doon na rin po siya inaresto ng CIDG sa pangunguna po mga kababayan ng DILG Secretary na si John Vic. Ito po, mayroon pong statement si Senator Marcoleta mga kababayan at panuorin po natin ang naging kaganapan po sa Sandigan Bayan. Ito po, umpisahan na po natin. Nasa loob na po ng Sandigan Bayan si Senator Marcoleta. Mga ilang sandali na lang po ay magsasalita na po siya at magbibigay po siya ng statement mga kababayan. Nakakalungkot lang po. Ang mga tunay na magnanakaw ay nananatili pong malaya hanggang ngayon. Unbelievable. Yan po, lumalabas na po sila. Yan si Senator Marcoleta. Senator, any statement? Sen, any statement Any po? statement, Sen? Sen, your statement. Sa isa lang ha, mahina ang kalaban. Sa isa lang. Sa isa lang. Ano po yung statement din po ninyo, Senator? Sir, ano pong nararamdaman nyo ngayon, Sen? Unang-una, pwede ba ako mag-statement muna? Okay. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noong pa, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan nating igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Yon ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So, ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yon ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil, siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinahal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, ay counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigan Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Senator, to clarify, you surrendered po, hindi po arrested. You were arrested, Senator? Sen? Sen, you surrendered, Sen, arrested po. Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, harapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. Sen, as of this moment, Sen, anong nararamdaman mo ngayon? Katulad ng nararamdaman ninyo siguro. Sen, Ano bang nararamdaman message niyo? to the INC po. Sen, dadalhin pa ba sa camp namin si Senator?
Gagalaw ko yung bugsak. Ganda na pwesto mo. Matik yan, boy. Boy Scout tayo. Ba't di mo inano? Dapat inassist mo na lang. Kaso nandun na ako. Sir? Sir, short statement po. Yan po mga kabayan, ang statement po ni Senator Marcoleta. Expected na po niya yan. Kaya lang po nag-counter po sila at siya po'y sumusunod sa proseso ng batas. Hindi po siya gumagamit ng bend the law at break the law. At alam naman po natin at alam din po ni Senator Marcoleta, katulong po ng kanyang mga abogado, na maabsuelto po at malulusutan po yan ni Senator Marcoleta kung iiral po ang proseso at tamang batas. At alam naman po natin at alam din po ng kampo ni Senator Marcoleta na masyado po lang siyang pinulitika dahil nga po sa kinaso sa kanya na plunder sa kanya pong campaign donation fund. Samantalang lahat po ng politiko hanggang pangulo ay nakakatanggap ng napakalalaking donation campaign fund. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan na nakakalungkot lang po dahil umiiral nga po sa ating bansa ang sindikatong gobyerno di umano dahil nga po para po matabunan na at hindi na po tuluyang makalkal at pag-usapan at kailangan po nila itong pagtakpan ang isang damukal na issue ng korupsyon sa kanilang panunungkulan. Hindi po ba? Hindi nyo po ba napansin? Ngayon din pong araw na ito ay sisimula na po ang unang araw ng impeachment ng Vice President. At hindi na po makakadalo dyan si Senator Marcoleta. Dahil hindi na po nila palalabasin yan. Hanggang po yung kaso na yan ay magtuloy-tuloy. Hindi po nila, wala po kasing piyansa, non-bailable po kasi ang sinampa ni Boying na plunder kay Senator Marcoleta. Expected na po natin yan. Ganyan naman po talaga. At talagang umiiral po kasi sa ating bansa ngayon ay yung sindikato na gobyerno di umano. Pagka yung sinasabi nga po natin, komento ko po, pag hindi kanila kaisa at hindi kanila napapasunod, delikado ka. Di umano. May kalalagyan ka. Hindi po ba yan na nangyayari ngayon? Dahil obvious naman. Nung naghudas di umano yung dalawang senador, si Escudero at si Villanueva, natabunan na po ang kanilang plunder case. Hindi po ba? Natabunan na yung mga sinasabing lutong-luto na, nasunog na, natabunan na. Nauna pa itong issue, nauna pa itong plunder na isinampa nila kay Senator Marcoleta. Hindi po ba? Kaya expected na po natin yan. At tayo po ay umaasa mga kaubayan na ang kasamaan po ay hindi magtatagumpay. Iiral at iiral po ang kabutihan. Ang kasamaan ay hindi po pang matagalan yan. At ang mga nakapwesto po sa ating bansa ngayon ay hindi po pang habang buhay at pang matagalan sila riyan. Darating din po ang tamang panahon na mga pagbagsak. Sila po ay babagsak din di umano. Lalo-lalo po sa mga pinagagawa nilang kawalang hiyaan, katarantaduhan, kademonyuhan, di umano sa ating bansa. Hindi po ba? Taste lang po, Senator Marcoleta. At ang ikinaso naman sa inyo ay kayang-kaya naman. Kayang-kaya nyo pong lusutan yan. Dahil napaka-imposible po ang ginawa pong kaso sa inyo. Talagang ginamitan po ng kapangyarihan nila para po kayo mapabagsak. At tuluyan na pong hindi kayo makapagsalita. Lalo-lalo po sa issue ng flood control corruption ng mahigit 3 taon. At syempre po, yung sa impeachment ni Vice President, talagang pinatahimik kayo. Di umano. Kaya po, umaasa po kami
sa awat tulong ng Panginoon ay malulusutan at maliligtasan niyo po yan sa awat tulong ng Panginoon. Yan po mga kababayan, ang kaganapan po sa Sandigan Bayan at ang pahayag po ni Senator Marcoleta sa nangyayari po at na talagang expected na po niya na mangyayari po sa kanya dahil alam naman po niya sa sarili niya na talagang hindi po papayag at lulubay ang nakaupo ngayon na isang damukal na ibinigay sa atin na parusa at pahirap at pambubudol ng gobyernong tinatawag na lupin at bangag di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa po tuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagko-comment sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Jem Aris from United Arab Emirates. Ani Jo. Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from USA. From Texas, USA, Felipe Shapno. Kay Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA. Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo de Binagracia from Bacolod City. At Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.